Kamusta mga ka-trader? Usapang strategy. Ngayong araw, gusto ko lang i-share kung paano pagbabae ng probability na may stop out ka sa trade mo. Kung ICT or SMC trader ka, malamang itong video na to ay para sa'yo. Let's go! Disclaimer lang, no? Bago tayo magsimula, this is not a financial advice, okay? So, lahat ng share natin dito is yung proven and tested siya para sa akin. Maaring sa tropo mo is gumana siya, pero sa'yo, hindi siya gumana or hindi siya applicable. So, ang advice ay gawin lang kung ano yung gagana para sa'yo, okay? So, ano nga ba si point of interest? So, si point of interest, dito natin malalaman kung nag-aggressive entry ba tayo or nagko-conservative tayo sa mga entry point natin, okay? Etong point of interest, gagamitin natin to para ma-lessen yung probability na may stop out tayo sa mga trade natin. So, bibigyan tayo ng magandang result. So, kuha tayo ng sample. Okay, dito muna tayo sa may blank na chart. Sa malinis, schematic muna. Kung napapansin mo kanina, meron tayong aggressive at saka conservative. Pero ang tatalakayin muna natin is yung misunderstanding natin sa paggamit ng point of interest or aggressive entry. Okay? So let's say example, nagkaroon ng price ng range at nag-create siya ng high at nag-create ng low. Okay? So as a SMC at ICT trader, kalimitan nagmamark ka ng previous high mo at previous low mo. Okay? So again, itong pag-uusapan natin dito yung misconception sa paggamit ng point of interest. So, kalimitan, ginagawa ng mga ICT or SMC trader is naghahantay sila ng masweep yung mga previous high and previous low. So, for example, na kuha na itong previous low. So, ngayon, as a trader, magre-react tayo dito. Okay? Ngayon, meron ka ng inefficiency or FBG. Okay? Na nakita dito sa may area na to. Okay? Ang tanong, kapag ba entry na tayo dito, masasabi ba natin conservative yan? Okay? So, ito na yung misconception sa paggamit ng point of interest. So, kalimitan, ginagawa sa atin ng algorithm is bibigyan tayo ng mga previous low and previous high. Okay? Tapos, bibigyan tayo ng magandang breakup structure dito, iiwanan tayo ng mga FPGs. Pero kalimitan na nangyayari, ginagawa ng algorithm is magre-react dito. Okay, magre-range yan at i-hit yung stop loss mo. So, bakit ganon? So, nagbibigay tayo ng sample. Okay, nandito tayo ngayon sa may real sample ng price action. Okay, tingnan natin kung ano mangyari. So, nag-initiate ang price. So, as a SMC at ICT trader, hinahanap natin kalimitan yung pinaka-endpoint which is ito, itong nakamark sa baba at itong pinaka-previous high. Okay? So, meron na tayong draw on liquidity or DAL. So, ngayon, maghihintay tayo ng initial reaction ng price na pumunta doon sa may taas or sa baba. Okay? So, sa baba pumunta. So, ngayon, kalimitan nahanap na tayo ng mga confirmation dito at confluences. Okay? So, hanap tayo ng breakup structure. Okay. So, binigyan ka dito ng magandang confluences which is ito. Meron kang raid dito at meron na tayong breakup structure. So, ngayon, dito na papasok yung misconception, okay, na paggamit ng point of interest. So, ang tanong, so, ito na ba yung time para pumasok tayo ng trade? So, kalimitan, ganito yung nakikita kong pagkakamali or ganito yung low probability na nakikita ko, okay, sa mga trade natin. So, ganito, meron tayo ditong inefficiency, okay, tapos, magpapasok tayo ngayon dito ng mga entry natin, okay,
Tapos dito yung target natin. So, tignan natin kung ano yung gagawin ng algorithm. Okay? So, na-hit ang SL mo. Okay? So, bakit ganun? So, ito yung explanation para dito. Okay? So, bakit nangyayari yan? Okay? So, dito pa lang sa may price na 'to, which itong may impulsive movement na 'to, okey. So, nag-create na siya dito ng pinaka-low natin at pinaka-high, okey. Ang pagkakamali na nagagawa natin dito is ginagawa nating, point of interest yung mga previous low at previous high, which is, napaka, baba ng probability na maibibigay sa'tin, okey. Instead na ito yung maging, pinaka point of interest natin. So, itong trade natin is masasabi bang conservative? So, masasabi natin ngayon 'to na hindi, okay? Ito ay tinatawag na aggressive entry, okay? Dahil, dito pa lang sa may part na 'to, okay, ay nag-aggressive entry ka na. So, balik ngayon tayo sa may schematic para maintindihan natin. So, nandito tayo ulit. For example, meron tayo ulit range. So, ngayon, paano natin masasabi na nag-a-aggressive entry ba tayo? Okay. So, sa SMC Trader, ICT, nag-react ka kaagad dito sa may liquidity sweep. Okay? Tapos ngayon, hinahanap mo ngayon yung inefficiency or OB mo. Tapos, pumasok ka ngayon ng long. Okay? Dito, kapag ka nagpo-position tayo agad ng trade dyan, hindi natin masasabi na conservative ang mga tinitake natin trade. Bakit? Dahil hindi natin pwedeng gawing point of interest yung mga liquidity na 'to, okay, para masabing conservative yung ating trade. So, kailangan muna natin, okay, i-determine kung ano ba talaga yung legitimate natin na mga point of interest, okay. So, ako ginagawa ko kapagka nagkaroon ng reaction yung price dito sa may mga liquidity na 'yan, so ito pa lang yung aking nagse-serve na point of interest, okay. Itong A na 'to or tinatawag nating point A, okay. So, magbibigay ako sa inyo ng sample, doon naman tayo sa may conservative, okey? Okey, nandito na tayo ulit sa may sample natin ng price action. So this time, hindi na tayo magte-take ng mga aggressive entry natin, okey? Ito na yung ating, topic patungo dun sa may conservative, kung paano natin gamitin ng tama yung point of interest. So, tignan natin yung sample, okey? Okey, tignan natin yung range. So, kung SMC or ICT trader ka, so, kalimitan nagma-mark ka ng mga previous low, which is ito, at previous high. Okay. So, meron na tayong drawn liquidity. Okay. So, naghihintay tayo ma-meet ng price yung ating mga drawn liquidity. Tingnan natin kung sa taas. Okay. Napunta sa baba yung price. Which is meron na tayong liquidity sweep o yung drawn liquidity natin. Okay. So, this time, maghahanap ka na ngayon ng confirmation. Pero ngayon, hindi na tayo ulit mag-aggressive. So, magdo-double confirmation na tayo, okay? So, ima-mark na natin ng tama kung nasaan yung ating point of interest. Hindi na natin gagamitin 'to, okay? Itong ating draw on liquidity. Hindi na 'to magse-serve ng ating point of interest, okay? So, this time, nakakita tayo ng market shift or break of structure. And then, meron tayong inefficiency dito, okay? So, itong inefficiency, ito pa lang ngayon yung magse-serve ng ating point of interest, okay? Bakit? Okay. Gawa tayo ng schematic. Okay. Okay, ito yung ating sell side liquidity. Ito yung ating buy side liquidity. Okay.
So imagine, mag-aggressive tayo ulit ng ating entry, okay? So let's say example, meron tayong higher high, higher low, at nagkaroon tayo ng market shift. So dito tayo market shift, okay? So kapag ganito na naman yung entry point natin o yung mga entry model natin, okay? Aggressively position ka kagad ng order mo dito or naglong ka kagad. So mataas yung tendency, okay, na i-break niya yan. Instead na hihintay ka muna ng reaction dito sa ating point of interest, which is ito, okay? So kapag ganito ulit yung ginawa natin, nag-aggressive tayo ng entry, so pwede mag-react dyan pero bubutasan at bubutasan, okay? So ang kinaibahan at kinagandahan ng meron tayong tamang paglagay ng ating mga point of interest, dito kung ma-hit man 'to o kaya mabutas 'to, okay, hindi tayo papasok, okay? Hindi ka magpoposisyon ng trade hangga't hindi nagre-react dito sa ating point of interest. So tignan natin kung ano yung mangyayari, okay? Ayusin lang natin, okay. So meron na tayong point of interest, okay? Point of interest, okay. So tignan natin kung magre-react dito yung price. Okay, meron tayong reaction. Tapos dito palang papasok yung ating conservative entry, okay? O yung tamang paggamit ng point of interest. So ngayon, na-mitigate na yung ating point of interest. So ngayon, nahanap na tayo ng confirmation, okay? Which is ito. Meron tayong break of structure, okay? Sorry. Meron tayong break of structure, tapos meron tayo ditong order block, which is itong last bearish candle, okay? Pwede natin yung i-mark, okay? Mark natin. Yeah. Meron din tayo ditong inefficiency, okay? So magpo-position tayo ng trade. Hanapin natin yung ating mga conservative na target, okay? So dito lang. So meron tayong almost 1:4 fixed reward ratio. Napaka-laki na niyan. So tignan natin. Okay, nagkaroon ng reaction. Yan natin. Okay, so na-hit yung ating take profit. So ngayon na alam mo na gamitin ng point of interest ng tama, it doesn't mean na magiging consistent na profitable ka. Okay, ang profitability ay nasa sayo at nasa sayo pa din. Kung magiging conservative, disiplinado, o matyaga ka sa trade mo, okay, doon tataas yung tsansa na magkaroon ka ng profitability sa trading career mo, okay? So, kung interesado ka sa mga ganitong topic at may tanong ka, comment ka lang down below, okay? So, kita-kits sa next topic. Peace.